Good morning muli mga kapatid dyan sa KYMC sa Kanlungan Youth Mission Church at sa mga nakikinig sa ating YouTube page sa Kanlungan Youth Mission Church YouTube page or KYMC YouTube page. Welcome sa inyong lahat and good morning sa ating service ngayong araw na ito. Magpatuloy nating aralin yung patungkol sa muling pagbabalik ni Jesus Christ, mga kaganapang mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. And bago tayo magsimula, basahin natin yung ating mapag-aaralang talata ngayong araw na ito. Ito ay nasa aklat ng Mateo chapter 24 verse 3 hanggang 26. Ngunit dahil sobrang haba nitong ating babasahin, gusto ko lang i-highlight dito yung ating babasahin is mula sa aklat ng 24 verse 9 hanggang 14. So ito lamang yung ating babasahin. Mateo 24 verse 9 hanggang 14. So sabi sa verse 9, kung nakapagbukas na kayo ng inyong mga Biblia, basahin natin ng sabay-sabay. Sabi sa verse 9, pagkatapos ay kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ng siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa. At saka darating ang wakas. Manalangin tayo. Ama namin sa langit muli, nawa bigyan mo kami, Ama, ng iyong wisdom, Panginoon, sa pamamagitan at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na siyang sumasakop sa aming buhay, siyang sumasakop sa aming katawan, Panginoon, upang bigyan ito ng pangunawa at buksan ng puso at isip namin, Panginoon, patungkol sa iyong mga espiritual na kaalaman, Panginoon. Nang sa gayon, patuloy na lumakas ang aming pananampalataya at lumawak ang aming kaalaman patungkol sa mga bagay na aming mapag-aaralan. Nawa, Ama, kumilos ka sa lahat ng nakikinig ngayon. Ikaw, Ama, Panginoon, ang siyang pumigil, Panginoon, sa anumang gawa ng kaaway upang magkaroon kami ng distraction, Panginoon. Ikaw ang magprotekta sa amin, Ama, nang sa gayon ang pakikinig at pagbubukas ng aming puso at isip, ng aming tenga, Panginoon, ng aming focus ay matuon lamang sa pakikinig ng iyong mga salita na siyang tunay na nagbibigay sa amin ng lakas, hindi ang kung anumang pisikal na bagay na aming ginagawa, kundi itong mga napaka-importanting bagay nito, Panginoon, patungkol sa iyong mga salita. Maraming salamat, Ama. Ikaw lang nawa ang maitaas, madakila at mapapurihan in Jesus' name. Amen. So mga kapatid, nais kong matutunan ninyo ngayon, itong patungkol sa malapit na nga na pagdating ng Panginoon na ipinahayag niya sa aklat, na ipahayag sa aklat ng Mateo chapter 24 verse 3 hanggang 26. Sabi sa verse 3, sabi niya dito, habang si Jesus daw ay nakaupo sa bundok ng Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, sabi nila, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Yan ang tanong ng mga disciple. Tinatanong nila yung muling pagbabalik ni Jesus Christ na napag-aralan nga natin last time, yung hatol, yung judgment, kung bakit siya darating, at yung katapusan ng mundo, na magiging hudyat ng katapusan ng mundo sa pagdating niya. Sumagot si Jesus sa kanila ng mga babala. Ito yung mga babala na minsan
pwede tayong ma-hook, pwede tayong madala na dahil sa mga sitwasyon na ito, maybe may pandemic, maybe may gera, maybe may mga sitwasyon na nangyayari sa mundo, maybe may economic crisis, maybe may ah, stock market na pagbagsak ng stock market, pagbagsak ng isang bansa, mga bagay na patungkol sa material na buhay sa mundo na even umahantong sa kamatayan, even umahantong sa gera, even umahantong sa mga nakakatakot na sitwasyon, ipinagpapauna ni Jesus Christ dito sa kanyang mga babala na itong mga bagay na ito ay hindi ito yung higit na dapat nating paghandaan. Oo, maaaring mapaghandaan natin yung mga sitwasyong ito, pero ang pinaka-importanteng gusto niyang mapaghandaan natin is yung ating pananampalataya at yung pagpapahayag ng salita ng Panginoon sa mga huling araw. Ito yung main task ng Christians. Ito yung main assignment nating mga Kristiyano sa mga huling araw. Bakit? Dahil ang huling araw ay isang tanda para sa atin na kailangan maiproclaim sa sanlibutan na ito na yung huling parte ng pisikal na buhay. Isa itong tanda sa atin na mga Kristiyano na magtatapos na yung mundo. Ano man yung sitwasyon na mangyari, anumang taggutom, anumang gera, anumang pagsubok physically yung dumating, maging kamatayan na pagsubok, lahat yan ay patungkol na lang sa sanlibutan. Hindi na yan yung pinaka-importante. Ilang taon, ilang panahon na lang yung hihintayin kung tayo man ay dumating sa panahon ng katapusan ng mundo is mangyayari na yung paghahari ng Diyos. Mangyayari na yung resurrection. Mangyayari na yung pagkabuhay muli ng mga patay. So ano pang importansya ng mga bagay na ito? Maski paghandaan natin yung mga bagay nito, ano pang kahalagahan ng paghahanda kung ang dapat nating paghandaan na nais ng Diyos is yung pagpapahayag ng mabuting balita at sa huling araw yung pagpapahayag ng pagdating ng kanyang kaharian. Yan yung ating mga mapag-aaralan. Sumagot si Jesus. Sabi sa kanila, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw. Upang hindi kayo maligaw ni numan. Sabi niya, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. So may mga magpapanggap na false prophet, may mga magkiklaim na sila si Jesus Christ, may mga magkiklaim na meron silang kapangyarihan na ganito, ganyan, at sila yung dapat sambahin, at marami silang maililigaw. So binabalaan ni Jesus Christ na yung mga mananampalataya na mag-ingat sa mga darating na ganoon. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. So isa sa mga sitwasyon, sabi niya is makakarinig kayo ng mga labanan. So ever since noon pang panahon na umakyat si Jesus Christ sa langit, ay samot-saring gera na yung nangyari. Merong mga civil war, ibig sabihin yung mga gera within sa loob ng isang bansa, civil war. Merong mga world war, ibig sabihin nagkakaroon ng gera yung bansa against sa kapwa bansa. And nagkakaroon ng malawakang gera. Nagkaroon ng World War I, nagkaroon ng World War II, and na-anticipate na nga ng mga tao na pwedeng magkaroon din ng World War III. Sabi niya, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong, sabi niya, mababahala. Dahil talagang mangyayari ang mga iyon. So, di dapat yun yung ikabahala natin. Hindi dapat iyon yung i-worry natin. Kasi doon, sa mga bagay na ito, sabi niya, maaari tayong maligaw ni numan. Maybe merong magkiklaim ng ganitong bagay related sa Diyos, related sa end times, related sa mga huling araw. Tapos madadala tayo dun sa sitwasyon na yun. Masyado tayong na-focus dun sa topic na yun. Hindi na natin napahalagahan kung ano yung dapat na message na gustong ipahayag natin ng Diyos na ipahayag natin.
Meron siyang message na nais niyang ipahayag natin sa huling araw. And tapos hindi yun yung nagiging main usapin natin. Hindi nagiging handa yung mga tao sa kanilang pagharap sa mga huling araw dahil maybe may ma-hook up sa ganitong topic, merong madala sa ganitong topic, merong mag-imbento ng ganitong topic, mag-imbento ng ganyang topic, nawawala tayo sa kalooban ng Diyos at lalo na nawawala tayo sa salita ng Panginoon. Kaya sabi niya, huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga yan. Kahit na maraming disaster, pandemic, dilubyo, or lindol, sabi niya, bagamat hindi pa yun ang katapusan ng mundo. Sabi niya, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom, ibig sabihin magkakaroon ng crisis, magkakaroon ng mga lindol, maybe magkakaroon ng mga disaster sa lupa, magpuputukan mga bulkan, may mga kapahamakan na darating, may mga matitinding bagyo na darating sa mundo, sa marami iba't ibang lugar. May mga tao na minsan sinasamantala yung sitwasyon. And yung sitwasyon na nangyayari is, lalo na sa panahon ngayon, ang daming influencer na tinatawag. Para lang makapag-gain sila ng viewers, kaya nilang mag-imbento ng mga sitwasyon na madadala or ma-hook up yung kanilang mga tagasunod. And dahil sa mga ito, sabi ni Jesus Christ sa unang talata, mag-ingat kayo, sabi niya, upang hindi kayo mailigaw ni numan. Dahil yun nga, any topic sa mga nabanggit dito ay pwedeng gamitin ng kaaway upang magligaw at hindi ma-focus yung kanilang isip, yung kanilang puso doon sa totoong sitwasyon na in reality haharapin nila. Ba't hindi pa yon ang katapusan ng mundo? Kakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar, ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. So magkakaroon nga ng mga paghihirap. Magkakaroon ng mga paghihirap sa daigdig na kung hindi handa, kung hindi mo pa, o kung maraming bagay na hindi ka na kayang i-give up sa buhay mo, maybe marami tayong pinagtatrabahuhan, maybe yung mga mananampalataya sa panahon na yon ay maraming kaabalahan sa buhay. Yung bang tipong sa sobrang focus mo sa mga kaabalahan na yon ay hindi mo na naiisip kung ano yung tunay na mahalaga. Masyado na tayong naging practical sa buhay, tapos hindi mo na maiisip kung ano yung tunay na mahalaga. Maiisip mo lang kung ano yung tunay na mahalaga kapag yung bagay na meron ka is apektado na. Tapos wala ka ng choice, wala ka ng magagawa, bandang huli, babalik ka sa Diyos, and yung mga bagay na pinagpaguran mo, yung mga bagay na pinagpagalan mo, yung mga bagay na ginawa mo para sa sarili mo, hindi naman nagkaroon ng pundasyon. Hindi naman nagkaroon ng kabuluhan dun sa paghahandang dapat mong pinaghandaan. Diba? So ang lahat ng ito ay panimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. So ang mundo daw ay parang kagaya sa isang babaeng nanganganak, ito'y dumadaing. Ibig sabihin, at different times biglang nagkakaroon ng sitwasyon sa mundo. At different situation, di ba, yung babaeng nanganganak, minsan biglang magkakaroon niya ng kirot. Biglang magkakaroon niya ng parang masakit. Sa pakiramdam, okay siya, tapos biglang may mangyayaring mahirap, biglang masakit na sitwasyon o mahirap na pain na mararanas. Ganun din yung sitwasyon ng mundo, parang sa isang babaeng manganganak. Pagkatapos, sabi niya, pagkatapos ay kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Ito yung pinasa nating talata kanina. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Ano ba yung mga nangyayaring ito? Ito yung sinasabi ko kanina na
or sinasabi ni Jesus Christ kanina na talagang mangyayari daw yung mga bagay na iyon. Pero hindi pa yun yung katapusan ng mundo. Hindi pa yun yung dapat nating main na pagandahan, kundi itong bagay na ito mula sa verse 9 na tinutukoy at sinasabi niya sa atin. Ito yung parte ng mundo na minuulit ko sa inyo na sa pagbabalik ni Jesus Christ, ang mundo ay nasa transition ng judgment. Ibig sabihin, yung panahon na nasa huling araw na yung sanlibutan, ibig sabihin yung forces ng kaaway ay lalong tumitindi. Konti na lang yung panahon nila di ba? Kung maikli na lang yung panahon na meron ka, kung ikaw si Satanas, di ba? Kung nasa sitwasyon ka ni Satanas, kung maikli na lang yung panahon na meron ka, gagawin mo na yung lahat, yung maximum na pwede mong magawa. Ibig sabihin, at that moment of time, yung mga tao ay nasa matinding kasamaan. Sa isip natin, maybe yes, nasa kasamaan sila. Pero sa kanila, nasa mabuti sila. Ibig sabihin, yung mundo ay nasa paghahari ni Satanas, nasa paghahari ng Antikristo. Yung kapayapaan na meron sila, yung peace na meron sila ay nagmumula dito sa Antichrist, dito kay Satanas. Yung lahat ng kasamaan sa mundo na ayaw ng Diyos, ay yun na, yung kapayapaan na itinuturing ng mga hindi kumikilala sa Diyos sa panahon na ito. Kaya naman, itong panahon na iyon, balikan ko dahil nga nandun siya sa transition. Nandun siya sa pagitan ng, pag sinabing transition, ibig sabihin, ito na yung, evil and good di ba? Nandito ka na sa transition ng sanlibutan, and nandito ka na sa transition ng physical life and eternity. Ibig sabihin, yung mundo papasok na sa eternity, papasok na sa panahon ng paghahari ni Jesus Christ. Panahon ng pagdating ni Jesus Christ. Pag dumating si Jesus Christ, yun na yung buhay na walang hanggan, kapiling niya. Yun na yung righteousness ng Diyos sa piling niya, di ba? Yung righteousness na matatamo natin, na mararanasan natin, yung pag-ibig ng Diyos, mararanasan natin sa piling niya. Nasa ano na yung mundo, parang turning point. Kaya naman, sa panahong iyon, merong gagawin yung mga Kristiyano na ito na yung huling panahon upang i-proclaim yung patungkol sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, magpapahayag tayong mga Kristiyano patungkol sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Dito sa panahon ngayon, nagpapahayag tayo patungkol sa Ebanghelyo, patungkol sa gospel ng kaligtasan. Ngunit yung mga Kristiyano na maaabutan yung panahon ng pagdating ni Kristo ay magpapahayag sila hindi lang or marahil hindi na patungkol sa gospel ng kaligtasan, kundi patungkol sa judgment na darating. Kasi padating na si Jesus Christ Kumbaga nagbibigay tayo ng mensahe about sa magaganap na hindi nila gustong paniwalaan. About sa magaganap na nalalaman natin. Ano yung nalalaman natin na malapit na maganap? Ito yung una, malapit nang dumating si Jesus Christ. Pangalawa, yung mga tao tuluyan ng hindi nakikinig at sarado na yung kanilang mga puso. And yung judgment ni Jesus Christ ay nalalapit na sa kanila. And pangatlo, yung kaharian ng Diyos, yung kingdom niya, ay paparating na dito sa lupa. Kung kaya pa nilang talikuran yung kanilang paniniwala dito sa mga maling bagay na ito, let's say, ang dami nang nangyaring sitwasyon di ba? May mga nauna ng sitwasyon sa mundo, nagkaroon ng mga gera, ibig sabihin, paubos na rin ang population ng tao at this time.
nagkaroon ng pagliligaw, nagkaroon ng maraming paniniwala, nagkaroon ng maraming false prophet, nagkaroon ng economic crisis, taggutom, maybe nagkaroon ng matindi pang pandemic, maybe nagkaroon ng mga dilubyo na mangyayari sa sanlibutan. Kumbaga, dito pwede nating masabi na nagkaroon na ng matinding sitwasyon sa mundo na yung mga tao is naghahanap na ng maybe pamumuno or nagkakaisa na sila in a way na yung mga tao na nasa kapangyarihan is iti-take advantage yung mga sitwasyon. Let's say nagkaroon ng World War III. Siyempre, yung mga lalakas na bansa dyan, maybe under na nila yung mga ibang bansa na mahihina. Mga ganong sitwasyon. Or even yung economy ay nahahawakan ng mga makapangyarihan. Yung kapangyarihan sa mundo, yung hinahawakan, yung mga impormasyon sa mundo, yung mga bagay na marami pa sa mundo ay nahahawakan na ng mga taong makapangyarihan at kontrolado na nila yung lahat ng pwedeng mangyari. Kaya naman, itong panahon na ito ng pagpapakalat ng kaharian ng Diyos ng pagdating ni Jesus Christ ay napapanahon at that time para i-preach sa mga tao. Ibig sabihin, nagsisilbi itong warning sa kanila na itong kanilang mga taong itatanghal at paniniwalaan, itong mga taong mamumuno sa mundo na maybe kanilang itataas, lalo na yung mga hindi naman totoong naniniwala sa Diyos, hindi naman kumikilala sa Diyos, ay nakakatakot na sila yung kanilang sinasamba, sila yung kanilang sinusunod. Di ba? May parte pa nga sa Book of Revelation na sabi, hindi ka daw makakabili ng kahit ano, maliban na meron kang tatak. Nung sinasabi nilang tatak na gagamitin ng tao upang makabili, na kung wala ka nun, hindi ka pa hihintulutang makabili or makapagbenta ng kahit anong bagay. So, itong panahon ng transition ng huling araw ay napapanahon sa mga Christians upang magpahayag, upang hindi sumang-ayon. Ibig sabihin, yung pagpapahayag na meron tayo patungkol sa kaharian ng Diyos ay hindi sang-ayon sa panuntunan na tatanggapin ng sanlibutan. Meaning, ito'y magiging dahilan upang magkaroon ng puot o mapupuot yung mga hindi sumasampalataya sa mga taong umaayon sa takbo ng mundo or sa utos ng kung sino man ang namumuno sa mundo. Kasi yung kung sino man ang namumuno sa mundo, yan yung nagbibigay sa kanila ng kapayapaan. Yan yung nagbibigay sa kanila ng order. Yan yung nagko-control sa kanila. And yung katotohanan na yung comfort na natatamo nila sa kayang ibigay ng Antikristo, yung comfort na natatamo nila is hindi nila kayang maintindihan o nagiging dahilan upang mabulag sila na nandun na tayo sa panahon ng wakas. At yung mga taong tatanggap ng mga bagay na yun ay kapupuotan itong mga taong magpapahayag ng salita ng Panginoon. And hopefully, nagigets nyo yung nais kong ipaunawa. Sabi niya kasi dito, pagkatapos ay kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. So, yung pagsunod kay Kristo ay opposite sa pinaniniwalaan ng mundo. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Ibig sabihin sa huling araw na to, yung pagsunod kay Kristo ay magiging dahilan upang ikay pahirapan at patayin. Ibig sabihin nga, meron tayong message na pinoproclaim dito. Meron tayong pinaghahandaan. Ito yung mas importante at mas higit na dapat paghandaan. Hindi lang yung maglalaban-laban yung mga bansa, hindi lang yung mga gera, hindi lang yung taggutom, hindi lang yung mga disaster sa mundo, kundi itong sitwasyon na to na napakatindi. At dahil dito, sabi niya, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Marahil yung gera, yung taggutom, yung
yung mga disaster sa mundo, hindi ka tatalikod sa pananampalataya. Pero itong pagsubok na ito, kapag hindi handa yung iyong puso, hindi handa yung iyong isip, hindi handa yung iyong nauunawaan, madali kang tatalikod sa iyong pananampalataya. Minsan tatalikod ka nang hindi mo nalalaman. Minsan pwede mong masabi na ikaw ay nananampalataya knowing na kung ano yung sinasang-ayunan ng sanlibutan ay sinasang-ayunan mo rin. At kung ano yung hindi sinasang-ayunan at kinakalaban ng sanlibutan ay kinakalaban mo rin. And at the same time, sinasabi mo na nananampalataya ka sa Diyos. Dahil maraming ang bula ang propeta rin yung darating at magliligaw ng marami. Sabi niya, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Maybe, yung pinaninindigan mong bagay, akala mong tama, ay magiging dahilan upang igawin mo yung, pwedeng gawin mo yung dahilan na minsan akala mo gagawa ka ng mabuti. Akala mo meron kang pinapatunayan na ginagawa mong mabuti sa pamamagitan ng kukorek or maybe isusumbong mo or ipapahayag mo yung mga nag-a-against o yung mga naniniwala kay Kristo na against dun sa belief system ng mundo at this time. Mapopoot sila, sabi niya, at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ito yung panahon na talagang yung pagpapahayag ng kaharian ng Diyos ay napaka-importante. Dahil kung ikaw yung nandun sa mga sitwasyon na hindi mo alam kung isa kang Kristiyanong mainit or hindi mo alam kung malamig yung isa kang Kristiyanong malamig, yung mga tinatawag na lukewarm Christian, maligamgam ka. Parang yung pananampalataya mo maligamgam, hindi ka mainit, hindi ka malamig, maligamgam. Pag sinabing maligamgam, lukewarm Christian, wala ka talagang wala ka talagang matibay na pananampalataya. Either anytime nadadala ka nung kung ano yung nais ng kaaway. Merong false prophet, number 1 kaagad na follower. Diba? Hindi mo nakikilala kung sino yung mga bula ang propeta at madali kang naliligaw. At dahil dun sa pagkaligaw mo, nagiging dahilan ka upang mapahamak yung mga taong mananampalataya na maybe dati mo silang kasama, dati ka nilang kasama, ngayon ikaw na yung nagsisilbing dahilan upang mapahamak sila. Na minsan akala mo yung ginagawa mo is mabuti para sa kanila. Dahil nga madali kang maligaw. At kapag hindi nasunod or hindi nagiging sang-ayon yung nais mong gawin or hindi nagiging akma yung nais mong gawin dun sa ginagawa or nais pagawa ng Diyos sa kanila, dito naman nagmumula yung napupuot. Sabi niya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, sabi niya, ang siyang maliligtas. Itong panahon na ito ay napakatinding pagsubok sa mga Christians dahil itong panahon na ito is yung pagpapahayag nga ng kaharian. Sabi niya dito, ipapangaral sa buong sanlibutan ng magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Diba? Magkakaroon ng mission yung mga Kristiyano at this moment na magpapahayag sila tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa pagdating ng kaharian ng Diyos, tungkol sa pagdating ng hatol na darating kasama na pagdating ni Jesus Christ, patungkol sa pagkabuhay muli ng mga patay. Magiging warning ito. Sabi niya, magsisilbing patotoo sa lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, itong mga Kristiyano ay magpapatotoo patungkol sa wala tayong ibang ipapahayag. Hindi natin magiging topic dito yung mga bagay na walang kabuluhan. Minsan, sabi ko nga,
maybe may mga mag-a-arise ng mga information na minsan nakala mo importante, matutuon dun yung focus mo, matutuon dun yung isip mo. Hindi mo naman pala pinapahayag yung kaharian ng Diyos. Hindi mo naman pala pinapahayag yung pagdating ni Kristo. Hindi mo naman pala pinapahayag yung pag-ibig niya, yung nais niya, yung kalooban niya. Hindi yun yung magiging topic na ipapahayag mo. Kaya nga, napaka-importante. Dahil kapag hindi yung nais ng Diyos yung ipinapahayag mo sa panahong ito, is magiging kaisa tayo dun sa mga nagpapahayag ng mali, or magiging kaisa tayo dun sa mga taong maybe manlalamig yung pananampalataya, madaling matangay ng mga bula ang propeta, madaling maligaw, at hindi tayo nagpapatotoo. At the same time, di natin binibigyang katuparan yung dapat ginagawa natin na itinakda ng Diyos para sa atin. So, bago magdating ang wakas, sabi niya, ipapahayag ang mabuting balita bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. Kaya naman pagkatapos nito, pagkatapos mapahayag yung salita ng Diyos, yung kaharian ng Diyos sa panahong iyon, doon palang darating yung wakas. Ibig sabihin, itong parte ng wakas na ito, ito yung transition na tapos na yung pagpapahayag. Ito yung panahon na binabalaan dito ni Jesus Christ yung mga mananampalataya na magtago. Diba? Parang hindi na akma yung panahon sa pagpapahayag. Ibig sabihin, yung sanlibutan ay gagawa na ng paraan para maipatigil yung pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Ito na yung magiging hudyat ng nalalapit at nalalapit na wakas. Yung mga mananampalataya ay nakatadhana dito sa kamatayan. Ibig sabihin, dadanas sila ng matinding pagsubok, matinding paghihirap. Higit pa dun sa paghihirap na dinanas nila sa pagpapahayag, magkakaroon dito ng parang worldwide kamatayan or pagpapataw ng parusa sa sino mang magpapahayag ng patungkol sa kaharian ng Diyos na hindi sang-ayon sa pamumuno ng sanlibutan. Yung mga tao mismo, yung magiging kalaban ng mga taong magpapahayag, ng mga Kristiyano o ng mga mananampalataya na magpapahayag patungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya naman, pagkatapos nga, sabi dito, may pahayag sa lahat ng bansa, yung bilang patotoo yung kaharian ng Diyos, pinalaan ni Kristo sa verse 15, yung mga tao na, yung mga mananampalataya na tumakbo at magtago. Dahil nga kamatayan na yung kasunod nito, ibig sabihin, papatayin yung mga mananampalataya. Sabi niya sa verse 15, kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banalang kasuklam-suklam, nakalapas ng tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain ito ng nagbabasa. Sabi niya, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. So binabalaan niya itong tumakas. Ang mga nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. So, dito sa parting to, talagang binalaan ni Lord or binigyan tayong kaalaman ni Jesus Christ na pagkatapos nga pagkatapos nga nating magpahayag patungkol sa kaharian ng Diyos, ay magkakaroon ng matinding kapighatian na darating. Matinding kapighatian na binalaan tayo upang tumakas at magtago at umakyat sa kabundukan. Kumbaga, itong parte ng huling araw na ito ay dadanas ng matinding kamatayan at pagsubok yung mga Kristiyano. Sabi sa verse 21, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula nang likhain ang sanlibutan.
So ito daw yung klase ng kapighatiang hindi pa nararanasan sa sanlibutan. Kumbaga, sa buong history ng mundo, itong kapighatiang ito ay hindi pa nararanasan sa buong sanlibutan. Kung merong mga kapighatian na naranasan noon, hindi pa yun yung pinakahigit. Itong bagay na to, yung mangyayari na mas higit sa lahat. Sabi niya na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. So minsan lang daw yun mangyayari. At kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Wala daw tao ang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. Ito yung sa English tinatawag na Great Tribulation. Kung doon sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon, ng gospel is nagkaroon ng tribulation sa atin. Dito naman sa pagkatapos ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon ng gospel of His kingdom, magkakaroon ng mas great tribulation. Ibig sabihin, nandito na yung point na ang mundo ay nasa pamumuno na ng kaaway. Ito yung dahilan kung bakit magkakaroon ng great tribulation. Magkakaroon ng matinding kamatayan, magkakaroon ng tinding pagpatay or kapighatian na malawakan sa mga nananampalataya at sa mga taong di sasang-ayon sa pamunuan ng mundo. May kita natin yan sa Revelation chapter 11 and Revelation chapter 13. Kung nais natin pang mapakinggan, ay magkakaroon tayo sa mga susunod nating topic na mapag-uusapan. Mapag-aaralan natin yung patungkol sa kapighatian na ito, tungkol sa sitwasyon na ito ng kapighatian. At sabi niya, at kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang tao ang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. Sabi niya, kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko ng sabihin ito sa inyo. Sabi ko nga kanina, nandito na yung point na yung kaaway ay talagang sobrang tindi niya na ng kapangyarihan niya dito sa mundo. To the point na kaya niyang magpakita or magpalitaw ng mga huwad na propeta na may kakayahang magpakita ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan sa langit na kayang iligaw upang mailigaw even yung mga hinirang ng Diyos. Kaya sabi niya dito, tandaan ninyo at pinagpapauna ko ng sabihin ito sa inyo. Sabi niya, kahit kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang, naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Ito yung mga mangyayari sa panahong iyon na mga event na nangyayari sa mundo. So, lagyan natin ng summary bago tayo magtapos sa panalangin. So, una, sabi ko nga, sabi nga ng Biblia kanina, nagkakaroon ng mga wars, rumors of wars, famine, tagutom, di ba? Ito yung mga simula pa lamang. And pangalawa, magkakaroon ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon, makakaranas yung mga Kristiyano ng tribulation, pahihirapan sila, or yung iba makakaranas ng kamatayan sa pagpapahayag ng salita. At the same time, yung sitwasyon nila, may mga magtataksil sa isa't isa, may mga magpapanggap na propeta at magliligaw sa mga tao, lalaganap ang kasamaan, malalamig yung pag-ibig ng marami, pero yung main purpose or main goal ng mga Christian at that time is ipahayag yung mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos. So, dalawang event na magkaiba. Yung mga wars and rumors of wars and yung pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Patapos ngayon, magaganap yung pangalawa na pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Doon ngayon darating yung tinatawag nga na Great Tribulation.
Yung Great Tribulation naman, yun yung sitwasyon kung saan yung mga Kristiyano ay dapat magsipagtago or magsipagtakas. Dahil nahipahayag na yung gospel bilang patotoo sa lahat ng bansa, panahon na ngayon nitong Antichrist para totally kalabanin. Panahon na ngayon ng sanlibutan upang totally i-eliminate yung mga hindi sasang-ayon sa Antikristo. So magpapalabas siya ng mga bulaang propeta. Ito yung mga matitinding propeta na magpapakilalang even sila si Kristo, sila si Jesus Christ. Magpapakita sila ng mas matitinding himala. At itong Great Tribulation na ito, ibig sabihin ganun siya ka-great na to the point na talagang maraming buhay. Yung maraming mananampalataya yung dadanas ng matinding kamatayan at kapighatian. Bakit nga naman kailangan dumanas ng mga tao? Ito yung minsan tanong ng iba, bakit nga daw kailangan pang dumanas ng matinding kapighatian? O bakit kailangan dumanas ng Great Tribulation ng mga Christian? Again, hindi ito para i-discourage tayo bilang mananampalataya. Hindi ito para masabi natin na hindi nagtagumpay ang Diyos or hindi ganun ka makapangyarihan ang Diyos sa pagliligtas niya sa atin. Hindi rin to patungkol sa parte na tinanggalan tayo ng pag-asa ng Diyos na makaranas ng kapangyarihan niya na ipagtanggol tayo, na parang napaka-weak ng Diyos na tayo pa yung dumanas ng Great Tribulation. Itong Great Tribulation na dadanas yung mga Kristiyano ng kapighatian is another patotoo sa darating na wakas na mapag-aaralan natin sa mga susunod pa nga na topic na i-discuss natin dito. Itong Great Tribulation na hahantong sa kamatayan ng maraming Kristiyano ay magiging patotoo sa panahon na dumating si Jesus Christ. Itong mga mananampalataya na namatay ay bubuhayin muli. Ito yung mga magiging patotoo sa mga hindi kumilala sa Diyos, mga nakikipaglaban against sa Diyos, na itong kanilang mga mananampalataya na kanilang papatayin or pupuksain or i-eliminate dito sa mundo, gaano man ka-negative pakinggan, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, yung kamatayan mo ay magiging patunay sa mundo ng resurrection na magaganap. Kaya nga sa huling araw, sabi sa Book of Revelation, yung two witnesses, pagkatapos silang patayin ng mga tao sa sanlibutan, is makikita yung kanilang katawan na nabuhay muli at aakyat sa alapaap. Gayon din yung sinasabi ng 1 Thessalonians at sa 1 Corinthians chapter 15. Na sa isang kisap mata, magkakaroon ng pagbabago ng katawan. At itong pagbabago ng katawan na ito, makikita ng mga tao. At dahil dito, magiging patotoo ito sa resurrection na papakita at ipapamalas ni Jesus Christ sa kanyang pagdating. So, hindi negative situations yung Great Tribulation na minsan inaakala ng marami na parang hindi na dapat maranasan pa ng mga Kristiyano. Again, itong Great Tribulation is another prophecy bilang pagpapatotoo ng kakayahan ni Jesus Christ na even hanggang kamatayan is walang kabuluhan. Even hanggang kamatayan is hindi kinakatakutan ng mga Kristiyano anumang maranasan nila sa mundo dahil una nang nag-resurrect yung ating Panginoong Hesus. Una na siyang nabuhay muli at gayon din niya tayong bubuhayin muli sa mga huling araw, sa pagdating at sa muling pagbabalik niya. So asahan natin sa mga susunod na topic ay mapag-usapan at mapag-aralan natin yan. And hopefully ay na-bless kayo ngayong oras na ito. Let us pray. Ama namin sa langit, muli salamat po Panginoon sa mga salita na aming napakinggan ngayong oras na ito. And nawa marami kaming natutunan, Ama,
Nawa tumimo ito sa aming isip at magdulot pa, Panginoon, sa amin ng mas marami pang pangunawa patungkol sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, mabuksan din ang aming puso at isip upang magsaliksik sa aming sarili ng mga bagay na dapat naming pinag-aaralan. Mga bagay na hindi lang namin iaasa, Panginoon, sa mga tagapagturo sa amin, kundi kami mismo, Panginoon, ang magbuklat ng iyong mga salita upang mapatunayan namin, Panginoon, ang lahat ng katotohanan na dapat mong na binibigay mo sa amin at pinapakita mo sa amin. E nawa, iniining namin, Panginoon, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na matutunan namin ang mga bagay nito. Muli, Ama, maraming salamat sa iyo lahat ng kapurihan at kadakilanan at katagumpayan. In Jesus' name, Amen. Thank you sa lahat and welcome again.